Doon namin na na experience yung pala, maple toffee. Ilalagay sa snow yung maple syrup. Tapos papatagalin ng 2 minutes. Saka mo siya sa irorolyo. Ayos naman. Yun. Ang haba ng ang haba ng aking bakasyon sa pagbibideo. Baka nalilimutan na natin yung ating YouTube. Puro na lang tayo sa sa Facebook. Maganda kasi ang kitaan ngayon sa Meta eh. Dati akala ko mas malaki ang kitaan sa YouTube. Ngayon nakikita ko na mas malaki ang kitaan sa Facebook dahil sa incentives, ganon. Yung parang meron silang mga target sa Meta to sa Facebook. Meron siyang mga target na parang daily task, ganon. Kunyari, kapag ikaw ay nakakuha ng $75, kumita ka ng $75 sa certain date, kunyari within 10 days, ganon, meron kang makukuha ang bonus na $25, ganon. Tapos meron pa yung mga kapag yung iyong picture or iyong reels umabot ng 50,000 views, dalawang picture mo or isang reel, isang picture, umabot ng tig 50,000 na views, meron kang makukuha na $90, ganun. Yung huli nakukuha ko na. Parang sabi siguro ni Facebook, masyado ng dumadali sa'yo yung mga namin pakulo Ang ginawa, tinaasan, walang ya. Kailangan dalawang picture or reel mo mabubview ng 500,000 each. Grabe naman, Meta. Sobra ka naman. Ang hirap na abutin. Actually, hindi naman mahirap kasi yung isa kong picture umabot na ng halos nasa 450 views 450,000 views. Kaya lang isa lang, di ba? Kailangan dalawa para makuha mo. Tapos mas malaki na rin yung syempre yung bonus niya. Kapag na-hit mo yon, yung target na yon, meron kang makukuhang $150. Saan ka pa? Mag-post ka lang ng picture, mag-post ka lang ng reels, tapos pagka nag-viral, meron kang makukuha na agad-agarang $150. Kaya hindi ako masyado nag-aano sa YouTube ngayon. Pero itong week na to gagawin ko consistent. Dapat ako mag-upload ng mga long form videos dito sa YouTube. Kasi itong YouTube ko naman, consistent yung kita nito. Parang sinasama ko na nga rin siya sa pang bayad, pang savings, ganyan. Manood kayo. Please like, share, and subscribe, okay? Tangina, ilang taon nang naggaganito hindi pa rin marunong magaganito. Like, share, and subscribe, mga ganun pa rin hindi ko talaga alam Natatawa lang ako parang yun na yung naging parang yun na yung naging tagline ko sa YouTube. Pagka merong nakakita sa akin ng mga subscriber, ganun yung sinasabi sa akin pag nakakasalubong mo, like, share, subscribe, yung mga ganun. Parang naging yun na yung tagline ko Para lang meron tayong unique na sa mga nag-YouTube, mga creators, mga vloggers, ganyan. Nga pala, this week pumunta kami sa Winnipeg kasi long weekend. Today is Tuesday, by the way. It's November 17, 2026. Pumunta kami sa Winnipeg, pamilya. Imbis na kaming dalawa lang ng mag-asawa ko yung mag-celebrate ng Valentine's, sinama na namin yung dalawang bata. Palagi na lang pagka nagba-Valentine's kaming dalawa lang lagi yung nagdi-dinner kami. Syempre, ang ginawa namin yun, sinama namin yung dalawa. Pero ang nakakainis, sinama nga namin. Ang dami, ang ganda ng itinerary namin Kasi yung mga anak namin, ang age niya is 14 and 11. Yung parang mahirap na silang hilain pagka mahirap na silang isama pagka yung mga ganyang gala. Gusto nila yung nasa bahay na lang sila, na yung lalo na yung bunso ko, gusto lang naggi-games. Yung panganay ko gusto lang nakahilata sa cellphone. Pero napilit namin. Yun nga lang, napilit namin, nakakabuisit naman. Kasi ang dami naming mga itinerary, yung sa world's largest maze, yung mga ganyan. Sa Winnipeg yun, world's largest
maze, ice maze. So yun yung kasama namin. Tapos yung yung tour left basta. Yung parang mga sa mga sinaunang Canadians, yung kanilang mga culture, yung mga lumang nila nandun papakita. May mga bayad yung mga yon. Ilagay ko na lang sa baba. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Mga to. Tingnan mo naman. Mga walang pakialam. Di ba? Sa Pilipinas, nabusinahan na namin yan. Dito, hindi ka pwedeng basta-basta magbusina eh. Magagalit yan mga yan. Dito na tayo sa opisina ng aking misis. Yun yung mga namin. Aming mga nasa itinerary. E di, pagpunta namin, una namin ginawa, yung kumain muna kami. Kasi ang biyahe, from here sa Brandon hanggang Winnipeg is 2 hours 15 minutes, 2 hours 30 minutes, ganun. Unang-una namin ginawa, kumain muna kami sa The Pork. Siyempre, daming tao. Valentine's eh. Kumain lang kami. Tapos pagkatapos nun, yun, pumunta na kami sa... Mas ganda sana kung maliwanag, no? Hindi ba maliwanag? Hindi, yung may araw na maliwanag. Yung parang yung nangyayari sa atin sa Brandon. Sila nga, may natutulog na. Pwede ba na matulog yan? Dito ni aking pinaka-paboritong asawa. Hi mahal, how's your work? Good. How about you? Ano pa? Generic na generic ah. Yeah. Parang lang yun. Ano yung pinuntahan natin? Tour, ano yan? Festival du Voyageur. Festival du Voyageur. Yun. Kanina ko pa yung gusto sabihin, hindi ko maalala. Pero itutuloy na natin mamaya. At ayun na nga, nandito kami ngayon sa Shoppers Mall kasi yung aking anak na bunso, wala raw siyang dalang susi. Nakasara yung pintuan. Walang tao sa bahay. So nag-decide na pumunta na lang dito sa mall, naglakad at dito na lang daw naghintay sa amin. Actually, pwede niya namang hintayin yung ate niya. Kasi yung ate niya may susi, makakapasok din naman siya. Kaya lang, yun nga, medyo malamig. -7. Pero alam kong utak nun. Gusto lang talagang magpalibre sa nanay eh. Sunduin niyo ako dito. Tapos bilhan mo ako ng pagkain. Mautak ka nga hanip. Kaya si Rochelle nandyan. Ako pupunta ako dun sa may Sobeys, yung parang Rustans ng mall na to. Dun ko na lang sila hintayin at para matapos ko rin tong video na to. Yun, yung sinabi ng misis ko na pinuntahan namin. Yung mga yung mga makalumang mga makalumang tao ng Canadians. Makikita mo doon, tapos may mga ice sculptures, merong mga papasok ka sa mga cabin nila, yung mga lumang cabin. Tapos makikita mo doon yung nila, pwede ka mag-trade ng mga yung mga fur. Meron doon yung mga bear fur, mga ganon. Basta marami. Tapos kung yung mga kanilang mga lumang gamit, makikita nyo doon. Pero may entrance yun. Medyo may kamahalan din. Parang ang isa sa adult nasa 40 yata. Tapos sa mga bata 15. Tapos yung dalawang anak ko naman ayaw din magtagal doon. Kasi hindi raw nila gusto yun. Anak talagang bata to sa paan eh. Pero kami ni Rochelle enjoy kami. Tapos doon namin na experience yung maple taffy. Yung yung sila Jasmine, yung kapatid ko, nila yun, na experience nila yun. Yung ilalagay sa snow yung maple syrup, tapos papatagalin ng 2 minutes, saka mo siya sa irorolyo. Ayos naman. Yun pala yung yung flavor ng totoong maple syrup, masarap. Kasi ang akala ko maple syrup saka yung honey, hindi ba magkamukha lang pag titignan mo. Saka pagka bumibili kayo yung mga nakabote, pareho lang yung lasa ng na honey, yung maple syrup. Ibang-iba pala yung lasa. Tapos, yun nga, nung nirolyo na, tumigas siya. Ang sarap, masarap siya. $5. Ang haba nga ng pila, $5. Pero, okay lang para ma-experience mo kasi ginagawa nila yung dati ng mga Canadians dito. Tapos yun, merong mga, yung mga sasakay kayo sa mga sled, yung mga ganun. Yung mga anak ko, mga dalaga ayaw na magsasali sa mga ganong laro. Tapos, yung sa sa maze, yung world's largest maze, hindi namin napuntahan kasi ayaw ng mga anak ko. Yun, from Winnipeg 30 minutes away pa yon, magdadrive ka. Nag-overnight nga kami doon.
Kinabukasan, ang balak sana namin yun nga, yung maze. Wala, ayaw nila. Ginawa namin, nag-Costco kami. Yung Costco kasi, yung misis ko, gustong-gusto niya ng puntahan. Sabi ko, ano bang bago dyan? Ano bang iba dyan sa Costco na yan? Sabi niya, parang SNR daw. Parang SNR daw nga talaga. Sabi, yung Costco, yun daw yung pinaggayahan ng SNR sa atin sa Pilipinas. Kasi kamukha talaga siya ng yung konsepto ng ng store na yon. Ano siya, yung malaki, tapos yung parang bodega yung dating na pwede kang bumili ng ng bulk. Tapos yung may mga kainan na, 'di ba sa SNR may mga kainan, yung mga pizza, yung mga hotdog, yung mga ganon. Tapos meron din silang side ng ng pang sa tire repair, yung sa 'di ba may mga gulong sa SNR. Basta pareho siya na Costco. Tapos ang ang membership $65 para sa isang taon. Sabi ko, hindi naman yan sa'yo eh. Parang lugi ka dyan kasi hindi naman tayo lagi nagwi-Winnipeg. Kasi nakakatamad pumunta sa Winnipeg eh. Isipin mo yun, 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Nakakain ka na 5 oras sa biyahe lang. Pwede mo siyang, sabi ko sa misis ko, pwede namin gawin na once a month, pwede kami pumunta sa Winnipeg at mag-Costco para isang bagsakan na grocery. Baka ganun na lang ang gagawin namin. Sabi niya, tinesting niya lang naman daw. Mayaman. Meron pang pang membership na 65 tapos hindi naman nagagamitin. Tapos yan, bumalik lang din kami uli sa mall. Yung mga anak ko may mga pinagbibili. Yun lang naman yung namin, ginawa namin itong weekend. Para lang maiba. Saka para ma-celebrate yung Valentine's na na hindi lang kaming dalawa. Kasi syempre gusto rin namin isama lagi yung dalawa sa pinagagawa namin. Ito na nga, summer na eh. Nag-iisip na ako kung saan pupunta eh. Gusto ko pumunta sa Toronto eh. Ako, titignan pa namin. Saka parang wala pa yata akong leave sa bago kong trabaho. Kaya sa ngayon, wala pa kaming plano itong summer. No? Yun lang, binalita ko lang sa inyo kung anong pinagagawa namin itong weekend sa Winnipeg. Ha? Yun lang, para meron lang tayong magandang kwentuhan. Like, share, subscribe yung mga alam nyo rin. Sige, paalam.